Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Jesucristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Salamat sa Diyos at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat sa inyong panahon, sa inyong pagdalo dito sa ating Bible Exposition. Wala man po ako dyan sa inyong harapan sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya ay makikita naman ninyo ako at makikita ko naman kayo. At magkakarinigan po tayo sa awa at sa tulong ng Panginoon. At kayo po ay makikita namin at makikita ninyo kami, makapag-uusap po tayo na nagkakaunawaan. Ang akin lang pong ipinagpapauna, mga kababayan, hindi po ako marunong ng Bicol. Pero naniniwala ako, naiintindihan nyo yung Tagalog. Salamat po sa inyong pagdalo at para tayo ay makapaglingkod sa inyong mga spiritual problems, cravings, vacuums within you, para po tayo ay makapag-usap ng mga nauukol sa inyong mga problemang espiritual, mga katanungan sa inyong kalooban na baka sakali pong makatulong kami sa tulong ng Diyos. Maalis ang inyong mga duda, ay umpisahan na natin. Are you ready? Ang unahin natin tatawagin ay number 1. Si kapatid na Moses Reyes, isang Katoliko, taga Legazpi. Magandang gabi, kapatid na Moses. Sige po. Magandang gabi po, Fratelli. Ang itatanong ko po ay ganito. Ako po ay 10 taong gulang na po. Sa mga ganitong edad ko po ba ay nagkakasalan na po ba kami?
Kung nagkakasalaman po kami, paano ko po maiwasan ang pagkakasalang iyon hanggang sa ako po ay nabuhay? Alam mo, ang kasalanan, iho, ay paglabag sa utos. Basahin natin. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Basahin mo nga sa Bicol yan, kapatid Damir. An si isay man na naggigibo nin kasaklan, naggigibo man nin kalapasan. Asin an kasaklan, kalapasan. Ang kasalanan ay paglabag sa utos. Kung alam mo na yung utos at alam mo na yung masama ginagawa mo, basta't meron ka ng capacity o kapasidad o kakayahan na makaalam nung mabuti at saka masama, pag ginawa mo pa yung masama, nagkakasala ka na. Pakinggan mo sa 4 ng Santiago, versikulos 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayon, maliwanag na maliwanag. Ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kaya sa tataong gumibo nin marahay, asin day minagibo kayan, sa saiya iyan kasalaan. Ayon. Ang hindi magawa pag alam niya ng mabuti, kasalanan yon. Kaya iniaatang ang kasalanan doon sa nakakaalam, yung meron ng understanding. The ability to understand. Yun ang nagbibigay ng kasalanan. Pero kung hindi mo pa alam, hindi mo pa maintindihan, hindi pa yun ibinibilang na kasalanan ng Diyos. Ngayon, yung tanong mo na, paano ka makakaiwas sa kasalanan habang nabubuhay ka, ang paraan doon ay yung pagsunod sa utos. Habang nabubuhay ka, ang utos ng Diyos ang magiging guide, ang giya para huwag kang magkasala. Kung magkasala ka man, hindi ka makakagawa ng malalaki o mabibigat na kasalanan pag meron kang kaalaman sa utos. Yung utos ang mag-guide sa atin para wag tayong makagawa ng kasalanan. Nasa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun, ang sabi, matatakot tayo sa Diyos, susundin natin yung kanyang mga utos. Basahin mo nga yan sa parahulit. An katapusan kan gabos na ipinagtaram na nadangog iyo ini, katakot sa Diyos, asin kuyugaan sa iyang mga tugon. Hulita ini iyo an katungdan kan kagabsan na tao. Ayun, ang sabi, kuyuga ang sa iyang mga tugon. Obey His commandments, for it is the whole duty of man. Ang sabi, pag sumusunod ka sa utos, maaalis ka sa kasalanan. Ang kasalanan kasi, yun ang labag sa utos. It is the opposite. Ang kasalanan, paglabag sa utos. Pag sumunod ka sa utos, makakaalis ka sa kasalanan. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Okay na, kapag Moses, naintindihan mo? May isa pa akong katanungan. Pero naintindihan mo yung una, ha? Apa. Sige. Ang ikalawa ko pong katanungan ay, ano po ba talaga ang mga anghel na kerubin at serapin? Yun po ba ang mga anghel na pugot ang ulo? Alam mo, walang anghel na pugot ang ulo. Kalokohan lang kerubin, pinutol yung ulo. Ulo lang ang nilagay. Sa Biblia, hindi ganon, kapatid. Ang ginawa ng Diyos na mga anghel, mga espiritu yan, hindi kagaya ng ulo natin, ng ulo niyang mga yan.
Mga espiritu yan. 1:14 ng Ebreo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Ayan, yung mga anghel, espiritu lahat yan, kapatid. Mga anghel, espiritu yan. Ang katulad ng espiritu, para maintindihan mo, yung hangin. Basahin natin yung 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin. Ayan, ang mga anghel, parang hangin niya na umiiral, pero hindi mo nakikita, nararamdaman. Ganun ang mga anghel. Ngayon, dalawang klase ang anghel. May anghel na masama, yung anghel ni Satanas na lumaban sa Diyos, at merong anghel ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Pare-parehong espiritu yan. Yung anghel na masama, ang tawag doon, espiritu ng mga demonyo. Basahin natin ang 16:14 ng Apokalipsis. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon, yung mga anghel na masasama, tinatawag na yon na mga espiritu ng mga demonyo. Kakampi na ni Satanas yun. Yun namang mga anghel na hindi masasama, yung hindi lumalaban sa Diyos, ang tawag naman doon, mga anghel ng Diyos. Basahin natin ang Mateo 18:10. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Merong mga anghel sa langit na laging nakakasama ng Diyos sa langit. Yun ang mga anghel ng Diyos. At yung mga anghel ng Diyos na yon, yun ang sinusugo ng Ama para ingatan yung mga taong may takot sa Diyos. Yung mga taong naglilingkod sa Diyos, yung mga sa Diyos, sila ang nag-iingat. Ang tawag sa kanila, Anghel de la Guardia. Basahin natin ang awit 34:7 sa Bicol. An anghel nin kagurangnan, minabantay sa palibot kan mga natatakot sa iya, asin minasurog sa sainda. Ayon, sa Tagalog, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. sa Bisaya, Sa Ginoo, magapahaluna sa paglibot sa mga nangahadlok kaniya, o magaluwas kanila. sa Hiligaynon, Ang manugtunda sang Ginoo, nagabantay sa palibot sa mga nagakahadlok sa iya, kag nagaluwas sa ila. An anghel ha Ginoo, nakadahin paglibot hadton mga nagkakahadlok ka haiya, ngan iya ginbabawi hira. sa Biblia talagang merong anghel na sa Diyos, merong anghel na hindi na sa Diyos o pumunta na sa kampo ni Satanas. Alam mo, huwag ka maniniwala dyan sa drawing. Si Kristo lang, minamarder niyan drawing na yan eh. Si Kristo, kung ano-ano din drawing, may mukha pang ang papangit nung ginawa kay Kristo. Pakita nga natin. Ito po ang mga ginawa ng Katolisismo, mga kababayan, no? Ayan, haba ng buhok. Pero pare-parehong mahaba nga palang buhok, kaya lang ang mga mukha nila iba-ibang tabas. Ayan po, oh. Ito parang aping-api itong isa. Itong isa parang Hapones, kapatid na Rola, na hindi mo, paano nga ba yung mukha na yan? Mongolian yata. Ayan, itong isa parang traveler ito. Iba-iba sila. Sige, diretso. Ayan, hawig Mona Lisa yan. Ay, ito palang isa, babaeng-babae ang dating. Ayan, parang nasa disyerto itong isa.
Parang binugbog yung isa. Iba-iba po, kapatid na Eli, ang mga ang tabas ng mukha. Iba-ibang itsura. Kung totoo yan, dapat isa lang ang... Dapat magkakamukha yan eh. Bakit hindi nga magkakamukha yan? Yan, tinan mo ang pangit niya, no? Kung ganyan kaya ang itsura ni Kristo, maniwala kaya yung mga Hudyo noong araw? Palagay ko, hindi. Pagka ganyan ang itsura ni Kristo, hindi nila kamukha eh. Kahit saan mo tignan ang Kristo. Kasi si Kristo, Brad Mel, Hudyo yun eh. Sa lahi, galing siya sa lahi ng Hudyo. Galing siya kay Huda. Eh, hindi naman ganyan mukha ng Hudyo. Miski nga Japan, hindi naman mukhang Japanese yan eh. Yung Japanese, magaganda kaysa dyan, kapatid na Mel. Ang pangit, minarder si Kristo, minarder. Kaya, huwag ka maniniwala dyan sa mga pinaggagawang litrato, kapatid. Mga ano yan, mga nililigaw lang tayo dyan. We are being misled, mali yan. Yan ang masasabi ko sa'yo. Ang susunod po ay si kapatid na Melanie Capito, isang Katoliko, taga Daraga, Albay. May tatanong po ako, may nakahanda po bang plano ang Diyos kung sakaling si Eva lang ang nagkasala? Alam mo, kapatid, yung tanong mo kasi hypothetical eh. Hindi yun ang nangyari eh. No? Kasi kung mag-uusap tayo ng hypothetical, yung hindi nangyari, babalik tayo, parang ibabalik natin. Ang tanda na nun, panakasaysayan na yun. Sasayangin lang natin ang oras natin pagka mag-uusap tayo ng hypothetical. Alam mo, I suggest na ang pag-usapan natin yung reality. Kasi kung ibabalik natin, kung halimbawa hindi nagkasala si Eva at saka si Adan, ano kaya nangyari? Pwede yung itanong, pero alam mo, sa ganitong pagtitipon na limitado ang oras natin, huwag kang magagalit, para bang masasayang lang ang oras natin pag pinag-usapan naman natin yung hindi naman nangyari at hindi na uubra uling mangyari, no? Kaya siguro, mas magandang itinanong natin kung bakit ganun na nangyari. Malaman natin kung bakit ba nagkaganon. Pero sa tanong mo, gusto ko lang ituwid, alam mo, ang nagkasala, hindi si Eva eh. Ang nagkasala ng mabigat, si Adan. Ang impression mo, para bang ang nagkasala si Eva? Hindi. Si Adan ang nagkasala ng mabigat. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. At si Adam dai nadayaan, kundi ang babae huling nadayaan nahulog sa kalapasan. Ayon. Si Eva, iha, nadaya lang siya, hindi naman gross o sinasadya yung kasalanan ni Eva. Ang talagang may kasalanang malaki si Adan. Akala nung iba, si Eva ang nagkasala ng malaki sa Diyos. Mali yun. Nadaya lang si Eva. She was deceived. Nadaya. Ibig sabihin nung na-deceive, nadaya, hindi willful, hindi niya sinasadya, nadaya lang siya. Ang talagang gumawa ng malaking kasalanan si Adan kasi alam niya talaga yung batas. Sa kanya sinabi ng Diyos siya kausap ng Diyos Tandaan mo, kapatid, nung kausapin siya ng Diyos, hindi pa nilalalang si Eva noon. Matagal pa ng kaunti. Siya pa lang ang tao, si Adan. Sinabi na ng Diyos sa kanya, huwag kang kakain niya. Pag kumain ka niyan, mamamatay ka, sabi niya. Nung gawin si Eva, sinabi lang ni Adan kay Eva yung sinabi ng Diyos. So, hindi masyadong maliwanag kay Eva yon. Kaya sabi sa Biblia, si Eva nadaya lang, si Adan hindi siya nadaya Anong ginawa ni Adan? Sa 7, pakinggan nyo, sa Oseas. Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Dooy nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Tamo, si Adan lilo ang sabi ng Diyos. Basahin mo nga sa Bicol yan. Alagad tasinda, garubaga si Adam, linihisan ninda si tipan,
diyan sinda nagsiwawang tumang sa sakuya. Sadya talaga si Adan. Alam niya kasi yung batas eh. Pero si Eva, hindi naman niya alam masyado eh. Dahil ang kausap ng Diyos mismo si Adan, gumawa pa rin siya ng labag. So, mas mabigat yung kasalanan ni Adan kaysa kay Eva. Kaya tinan mo ha, kung kanino iniaatang ng Diyos yung kasalanan, kapatid, it was imputed not to the woman but to the man. Basahin natin sa Roma, sa Bicol. Kaya siring na huli sa sarong tao, an kasalan luminaog sa kinakban, asin an kagadanan huli sa kasalan. Asin sa siring an kagadanan nakalakop sa gabos na tao, huli ta an gabos nagkasala. Sa Tagalog, sabi, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, di ba? Sa pamamagitan ng isang tao o lalaki, kapatid na Mel, hindi naman sa pamamagitan ni Eva eh. Dahil si Eva, nadaya lang ng dyablo, di ba? Ngayon, ganito ang sagot ko dun sa kapatid. Yung tanong niya, ano yun eh, ibabalik natin yung pangyayari, pero yung tanong na yun, matalinong tanong yun, kapatid. Although hypothetical, that is a wise question. May plano ba ang Diyos kung sakaling hindi nagkasala si Adan? Meron. Mas maganda ang mundo kesa ngayon. Siguro walang mga manggugulo, walang maiinit ang ulo, walang matatapang kung hindi nagkasala si Adan. Ganon ang mangyayari. Kaya lang, hindi na nga ganon ang nangyari, so we have to face the reality. Dapat harapin na natin sa ating bansa, marami ring masasama, kapareho ni Adan, kapareho ni Cain, mamamatay kapatid, mamamatay tao. Ganyan na ngayon. Pero wag kang mag-alala, kapatid, dumarating ang araw, babaguhin ng Diyos yan. Papanaog si Kristo uli, babalik siya, maghuhukom, paparusahan yung masasama, yung mabubuti na ang matitira. Ganyan ang mangyayari. Sa plano ng Diyos ngayon, yun ang nakasulat sa Biblia. Sana naunawaan mo, kapatid. Ayan, kapatid na Melanie ha. May tanong ka pa po, kapatid na Melanie. Ako na po yung magtatanong ng pangalawa. Ang tanong ko po ay tungkol dun sa sinasabing Armageddon, yung digmaang mga ganap sa pagitan ng masamang espiritu at saka sa mabubuting espiritu. Alam naman po natin na ang espiritu, masama man o mabuti, hindi na po mamamatay yun. Ang tanong ko po ay ganito, anong uri ng digmaan po yung maganap at ano yung mga armas na gagamitin nila? Alam mo, kapatid, yun ang akala nung iba, ang Armageddon ay digmaan na putulan ng ulo, saksakan, hindi ganon. Ang Armageddon, laban ng katwiran yun. Paglalaban ng katwiran ang Armageddon. Hindi yan laban, kasi si Satanas at saka yung sa Diyos, kung maglaban yun, hindi naman buntalan at saka suntukan eh. Hindi ganon. Ang laban ng espiritual, hindi labang material. Pakinggan mo sa 6:12 ng Ebreo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So, hindi laban na ano yan, patayan. Tama yung obserbasyon niya, puro espiritu yun eh. Ngayon, ang akala niya, yung espiritu wala ng kamatayan. Mali yun, kapatid. May kamatayan din ng espiritu. Basahin natin ang 20 Gs. At ang diablo na dumaya sa kanila
ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ayan. Meron silang meron silang parusa araw at gabi, magpakailan-kailanman. Nakita mo yan, kapatid? So, kahit nasabihin mong hindi sila mamamatay, meron silang sasuffer, meron silang, they will suffer the eternal punishment in fire. Habang panahon sila doon na magdudusa. Ngayon yung laban, alam mo kung paano sila matatalo, kapatid, aklat din ng Apokalipsis. Kasi pare-pareho silang espiritu. Paano magkakatalo-talo? Ito ang sabi, 12:11 nga ng Apokalipsis. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So may matatalo. Kasi ngayon pa lang talo na sila dahil nga sa dugo ni Kristo. Sobra siya. Sobra si Satanas, pati yung walang kasalanan, pinatay niya Natalo siya sa laban, sa hustisya. Ang pinaglalabanan kasi, hustisya. Napatunayang pati yung walang kasalanan, ipinapatay niya sa kanyang mga kampon. So, doon pa lang, talo na sila. Nung mamatay si Kristo, natalo na ang demonyo sa laban. Kasi hustisya ang labanan dyan, hindi naman saksakan dyan Ang labanan dyan, hindi naman yung buntalan Tingnan mo kung paano makipaglaban yung mga sa Diyos at saka yung sa demonyo. Basahin natin sa Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Naglaban na yung Diablo at saka kay Miguel Arkanghel, naglaban na sila Ang laban na yan, hindi naman laban ng duelo ng barel, armalite, bomba. Laban yan ng katwiran. Nung mamatay si Kristo at patayin ng mga kampo ni Satanas, talo na sila nun Kasi pumatay sila nang wala namang kasalanan. Marami na silang pinatay na walang kasalanan. Kaya tama ang hatol ng Diyos sa kanila. Dinaig sila ng mga kasadyos dahil sa dugo ni Kristo. Noon pa lang, way back 2,000 years ago, talo na yung puwersa ni Satanas Marami na siyang pinatay na walang kasalanan. Kagaya nung mga batang ipinapatay ni Paraon dahil natatakot siyang mapalitan siya nung hari na si Moises. Natatakot siyang matalo sila ng mga Israelita. Pinapatay niya lahat yung bata. Buti nga nakaligtas si Moises dahil tinapon siya sa ilog ng Nilo. Nadampot siya nung anak mismo ni Paraon na babae. Tapos, ganon din si Kristo. Nung ang Panginoon Kristo panganak, ipinapatay ni Haring Herodes lahat ng bata sa Judea. Kaya marami na silang pinatay na walang kasalanan. Pagdating ng paghuhukom ng Diyos, talo na sila talaga Wala na silang katwiran, rebelde na lang yung mga yan Naintindihan mo na? Kaya yan, talo na. Meron ng may hatol na. Talo na yan. Basahin natin ang Juan 16:11. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Panahon pa ni Kristo, hinatulan na si Satanas Talo na yan, wala nang katwiran yan. Kaya ngayon, nagre-rebelde na lang yan dahil gusto niyan magdamay na lang ng mga taong makakasama niya sa parusa. Yun ang gusto kong maunawaan ninyo. Na yung laban na yan, hindi laban ng
gera, ng suksakan, buntalan, sabunutan, o kaya murahan. Hindi. Laban yan ng hustisya o ng katwiran. Sana naunawaan nyo. Salamat po. Ayan, yamang alam mo na, no, kung sino ang talo ngayon pa lang sa labanan, ano? Huwag kang kakampi sa demonyo, ha? Huwag kang kakampi sa talunan. Sige. Ang susunod po ay si kapatid na Susan Ruda, isang Katoliko, taga Legazpi. Magandang gabi po. Magandang gabi, ho. Sige po, kapatid. Magandang gabi, ho, Brad. Curious lang ako sa pananampalataya ninyo, no? Ano ang basihan ng inyong relihiyon? Kasi yung born again sa John 3 verse 4 and 5 and yung ibang mga yung saksi ni Jehovah, meron silang mga binabasang mga bersikulo na batayan ng kanilang pananampalataya. Sa inyo, ano ho ang batayan ng inyong pananampalataya? Unang Korinto 2:4. Basahin nga natin. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan po ang batayan ng pananampalataya, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos, diyan po ang aming batayan, yung kapangyarihan ng Diyos. Maaari itanong nyo, ano ba yung kapangyarihan ng Diyos na pinagbabatayan namin ng aming pananampalataya? Yun pong nasa 1:16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang Ebanghelyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang batayan ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Diyos, dapat ang batayan mo yung Ebanghelyo. Pag sinabing Ebanghelyo, yun po yung buo, hindi isang talata. Kasi batayan ng mga born again, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang ang sumampalataya wag mapahamak. Sino yung sumasampalataya? Kanino sasampalataya? Kay Kristo. Aling Kristo yung sasampalatayanan mo? Mahaba pong issue yan. Nasa Ebanghelyo lahat yan maraming iba-ibang Kristo ngayon Ang Kristo ng born again, yun daw yung Ama. Ang Kristo ng Katoliko, kahoy. Maraming Kristo. Sabi nga ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang Kristo alin dyan ang pagbabatayan mo? Kaya kailangan buo ang pagbabatayan mo. Ang kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang kumpletong Ebanghelyo. Yun po ang aming batayan, yung aral na nasa Bibliang buo. Pati nga damit, meron pong utos dun Pag Ebanghelyo po ang pag-uusapan natin, pati damit may utos Basahin natin sa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan po nakasulat, kapatid. Ang Ebanghelyo, kung siya ang pagbabatayan mo, pati nga damit may disiplina Hindi pwedeng magdadamit ka, nakalabas yung dibdib mo, o kaya nakalabas yung hita mo, o kaya nakalabas yung pusod mo o likod mo. Kung ang batayan mo talagang Biblia, kailangan ng babae mahinhing damit, matimtiman, mahinahon, decent. Basahin nga natin sa Bicol. Siring man na ang mga babae magsamno sa saindaman sana sa gubing na mabini na may kasupganan asin kamayukudan. Maliwanag yan. Magsamo sa saindaman sana sa gubing na mabini na may kasupganan asin kamayukudan. Ibig sabihin, yung pagdadamit na hindi kagaya ng damit ng mga artista. Lahat ng pwedeng ilabas, inilalabas. Ibig ko lang pakita, kapatid,
na ang batayan ng paglilingkod sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung ebanghelyo. Yun ang kapangyarihang makakapagligtas. Doon tayo dapat magbata, hindi sa isang talata. Saksi ni Jehova, ang batayan, 43 gis ng Isayas. Mali pa. Bakit? Wala namang Jehova sa talagang Biblia eh. Mga kapatid siya yung original na Bible, wala pong Jehova ron. Yung Jehova, kailan lang lumitaw yan? Imbento lang yung pangalan na yan. Sa Hebrew alphabet, wala pong Jehova kasi walang J eh. Wala pong J sa Hebrew alphabet. Kung nag-aaral lang ang mga tao ng katwiran, hindi ka maloloko ng mga saksi ni Jehova eh. Sa Hebrew language, sa Hebrew alphabet, walang letter J. Ang Biblia, originally, sinulat sa Hebrew. Paano magkakaroon ng Jehova? Walang letter J sa Hebrew alphabet. Alam naman nilang hindi totoo yung Jehova na yan eh. Basahin natin yan libro ng saksi ni Jehova sa kanilang reasoning from the scriptures. Ito po libro po mismo ng saksi ni Jehova na reasoning from the scriptures. Sa page 192 po, sabi nila, hence, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Tugin mo nga doon sa Tagalog na edition yung kanilang libro na yan. Opo, ito, libro din po nila ito, kaya lang salin sa Tagalog. Sila rin ang nagtagalog po niyan. Yan, ang sabi po sa nangangatwiran mula sa kasulatan. Sa pahina 191 ng libro ng saksi ni Jehova, sabi po nila, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Nakita mo yan? Talagang makabago pala, yan pala modern, na binuo ng mga modern na mga nagtatranslate ng Biblia. Hindi man niya nakilala nung mga Hudyo nung una, kahit mga Kristiyano. Tapos ngayon, sasabihin mo, Kristiyano ka, ipipilit mo sa akin Jehova, kahit kapiraso nakapag-aral ako ng grammar. Wala naman nga sa grammar ng Hebreo yung letter J. Paano naging pangalan ng Diyos nag-uumpisa sa J? Kahit ano pa kunin nilang batayan sa Biblia, palpak sila, kapatid. Kaya ang dapat, ang kukunin mong batayan sa Biblia, yung kabuuan, yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, hindi isang sitas. Kukunin ng born again, sumampalataya kay Jesus. Hindi naman sila sumasampalataya kay Jesus tingnan mo ang kanilang pananamit. Sa damit pa lang, mali na sa sinasabi ni Jesus. Yung aral nila, mali rin. Bakit hindi mali? May ikapu sila. Hindi naman aral ni Jesus yung ikapu Utos ni Moises yun Lipas na yon, hindi na ngayon ubatas yun. Kaya lang nila ginagamit yung ikapo dahil malakas magpakakwarta ron Biro mo, yung pinaghanap buhayan ng kapwa mo, 10% ka na agad, wala ka man lang puhunan. Yung nagbibigay ng 5-6, at least, kahit magbigay ng 10% yon, may puhunan. Tingnan mo? Kaya iyan ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan. If you are curious, I am ready to give you satisfaction of your curiosity, ma'am. I am ready. Kasi, yung sinasabi niyong mga relihiyon, mga palpak na relihiyon po yan. Ang batayan yan, kapiraso sa Biblia, pero pag itines mo sa buong aral ng Biblia, baksak na yan. They will fail the test of the Bible. Yun po ang sagot ko. May tanong pa po ako. Kasi marami sa mga, batay sa mga paglakad-lakad ko, kasi ako nag-research ako, nag-observe sa bawat religion. Marami ang mga religion na naniniwala, may mga bawal kung anong bawal. Hindi ho ba ang ibinigay ng Diyos na utos ay mahalin mo ang Diyos, una sa lahat, pangalawa ang iyong kapwa-tao? Bakit po tumitingin tayo sa mga damit where in fact, lahat po yan mauuwi yan sa abo? Hindi naniniwala ho ba kayo na ang tunay na hinahanap ng Diyos ay ang malinis na puso, isip at gawa ng isang tao, hindi sa mga damit? Mali po. Ikinalulungkot ko po kapatid, mali po kayo dyan.
Ang Diyos tumitingin po sa puso, yung malinis na puso. Tama kayo dyan. Pero ang tao po ba nakakatingin ka sa puso? Hindi man natin nakikita ang puso eh. Diyos lang po ang nakakakita ng puso. Basahin natin ang 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso. Ayan. Maliwanag na ang Diyos ang nakakakita ng puso. Pero ikaw ba, nakikita mo ba yung puso ng kapwa mo? Hindi po, kapatid na Eli. O kung hindi mo nakikita, alin ang nakikita mo? Hindi ba yung labas? Tama po yun, yung labas po ang nakikita ko. Pag nakikita mo yung labas, may asawa ka. Nakakita ka ng babae na ang damit two-piece, labas ang dibdib. Narurungisan ba ang puso mo o hindi? Opo, narurungisan po, kapatid na Eli. Basahin mo yung 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Pakibasa mo nga sa Bicol. Naan sa indang mga mata, pano nin pagsambay, asin na dai makakauntok sa pagkasala, minalumay kan mga maluyang kalag, na igwanin puso, na nagtuod sa pagkaara, mga aki nin sumpa. Di ba? Ang tao kasi, ang kasama mo, tao eh. Tama, ang Diyos tumitingin sa puso. Yung tao ba, puso ba tinitignan? Hindi naman eh, nakikita ng tao yan, labas eh. Lalaki ako, may asawa ako, halimbawa. Ikaw pupunta ka sa, haharap ka sa akin, labas na lahat ang pwede mong ilabas. Hindi ba, dinudungisan mo ang puso ko? Pati mata ko tuloy, nagkakasala ako, di ba? So nakakapagdulot ka sa akin ng masama. Kaya ang Diyos, meron siyang aral tungkol pati sa pananamit. Nasa Biblia po yun, kapatid, ang maging attitude natin, pag sinasabi ng Diyos, huwag natin kukwestiyonin. Ang hirap sa iba, sinasabi na ng Biblia, kinu-question pa. Kaya sinabi ng Diyos yun, may wisdom dun eh. Kasi nakakapagbigay ka ng masamang intensyon sa nakakakita. Aanin ng Diyos yung dibdib mo. Pero yung lalaking mahilig, gustong-gustong makakita ng dibdib, sumasama pati puso niya. Hindi ba ganun yun? Basahin natin ang unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayun, di ba? Ang isa sa mga gawang masasama, yung masamang pita ng mata. Tama? Tama po. Sasabihin natin, mauuwi lang lahat yan sa alabok. Mauuwi nga sa alabok yan, magiging abo. Pero pati espiritu mo, mapupunta sa impyerno. Bakit? Ginamit mo yung mata mo sa paninilip, sa paniningin ng kung ano-anong mahahalay. Masamang pita ng mata ang kinabuhayan mo sa buhay. O di ba? Meron mga tao mahalay ang mata, naninilip, namboboso, nanonood ng mga malalaswang panoorin. Bawal po ng Diyos yun eh. At pag sinabi na, hindi bawal yun. Dahil yun papunta sa alabok, pagka ganun ang katwiran natin, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Pero kung naniniwala tayo sa Diyos, tinan nyo nga yung pare, nahalata nilang masama ang nangyayari sa kanilang simbahan, nagpalabas sila ng bagong utos. Ngayon lang nila nilabas ito. 2,000 taon na ang Iglesia Katolika. Ngayon lang nila naintindihan yung sinasabi ko na pati sa damit dapat may disiplina. Hindi pwedeng pupunta ka sa simbahan, labas ang suso mo. Kasi pati yung nagsisimba, mai-istorbo mo. Siyempre, hindi bale kung puro bading yung nandun. Kung puro bakla, kahit ilabas mo lahat ng ilalabas mo, wala silang pakiramdam doon, Brad Roland? Wala sila noon. Pero, pagka
pagka ang ilalabas mo lalaki makakakita, mai-istorbo mo, nakakagawa ka ng kasalanan para yung kasalanan magawa rin ng iba, nagdadamay ka pa. Basahin natin yung issue na ini-issue ng Roman Catholic Church nito lang nakaraang Hunyo 26. Ito po, Philippine Church issues dress code. The Roman Catholic Church in Manila has laid down a dress code after parishioners complained they were being distracted by women in skimpy clothing and men wearing sports jerseys. The Manila Archdiocese in the predominantly Roman Catholic country issued guidelines recently to all churches in Manila. Among the clothing items declared inappropriate for men are baseball caps, sports jerseys, undershirts, and shorts. For women, tank tops, spaghetti straps, skimpy shorts, sleeveless shirts or blouses with plunging necklines are out. Assistant Minister of the Manila Archdiocese, Father Godwin Tatlonghari, says it was the parishioners themselves who complained about people in inappropriate clothing. Ngayon lang nila ginawa yan. Tagal-tagal lang nasa Biblia niyan eh. Pagkatapos sasabihin natin yung para yung aral ng Biblia, baliwala. Ayan na nga itsura oh. Sila na mismo nagko-complain na nagsisimba sila, naiistorbo sila nung kung ano-ano dinusuot ng babae nila. O yan ba gawa-gawa ko? Huwag kayong magagalit sa akin mga kababayan. Ang binabasa ko sa inyo, nasa Biblia, nasa dyaryo, nasa kasaysayan, hindi po ako nagsasalita ng wala akong batayan. Ibig sabihin, talagang tama ang Diyos na ayaw niya tayo na gumawa nung ikakapagkasala ng iba. It can offend others. Sasabihin natin, wala naman kwenta sa Diyos yung pananamit. Meron po. Kung ang Diyos man ay tumitingin sa puso, ikinukonsider niya yung mga tao na ayaw niyang ang tao magkasala rin. Ang Diyos, kahit ano makita sa'yo, magkakasala ba yun? Wala namang interes sa'yo yun. Pero, yung kapwa mo tao, nakasama mong naglilingkod sa Diyos, lalo na sumasamba ka, sumisimba ka, ang naiisip puro kagaguhan dahil dyan sa itsura ng suot mo, wag natin sabihin walang kinalaman yan. Mula pa po ng una, may kinalaman na yan. Alam nyo kapatid, kung minsan kaya lang natin nasasabi yan, hindi kayo tinuruan ng Biblia eh. Pakinggan nyo, sa panahon pa ni Moises, batas na yan eh. 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayan, hindi ba yan batas ng Diyos sa Israel? Sasabihin ba natin marunong pa tayo sa Diyos? Walang kwenta sa Diyos yan. Ang Diyos nga may sabi niyan eh. Hindi ba? Hindi po tama yung pangangatwira na yung iniisip natin, ikakarga natin sa Diyos. Mayroon pong sariling kaisipan ng Diyos at yung isip niya po mas malawak kaysa sa atin. He has a broader mind than we have. Pag sinabi niya, may dahilan yon. Pag sinabi niya, may katwiran yon. At kung tayo kumikilala sa Diyos, we bow down our heads sapagkat kinikilala nating mas marunong siya kaysa sa atin. Ganun lang po yun, kapatid. Yan, kapatid na Susan. May tanong ba ako? Hindi ho ba, pag malakas ang pananampalataya natin, we are not affected ng ating environment. Besides, nung si Eva at si Adan nasa paraiso, hindi ho ba't nakahubot-hubad sila? Nagkaroon lang sila ng takot at pagkahiya sa sarili nila nang sila ay magkasala. Alam nyo kapatid, ganito po yung sagot ko sa inyo. Alam ko, curious kayo, and I appreciate that, na ganyan ang tao na talagang naghahanap ng katotohanan, yung katwiran. Una, ang sagot ko po, kaya po sila hubot-hubad, dalawa lang sila mag-asawa pa. Kahit po kayong mag-asawa ay magkahubot-hubad sa kwarto, wala naman kayong kasalanang nagagawa, mag-asawa po kayo .
Ganon din yung dalawa. Dadalawa lang naman po sila. Wala namang makakakita sa kanila. Kahit makita naman ng ahas si Eva, hindi naman magnanasa yung ahas na pumasok siya sa lungga. Hindi ba ganon yun? Ang ganda na. Oo nga po. Dadalawa naman sila eh. Pero alam niyo po ba, kapatid? Alam niyo po ba na nung sila ay malapit ng magkaanak, nagkasala sila, iginawa sila ng Diyos ng damit? Basahin natin ang 3:21 ng Henesis. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Ayon, tinakpan ng Panginoon mismo si Eva at si Adan nung magkakaanak na sila. Kasi masamang ipakita mo sa anak mo yung kahubaran mo. Bawal po ng Diyos yun. Basahin natin ang Levitico, Kapitulo 19, basa. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya ay iyong ina. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yaon nga'y kahubaran ng iyong ama. Ayan, kaya immoral para sa Diyos yun na ililitaw mo yung kahubaran ng nanay mo, tatay mo, o kaya yung asawa ng tatay mo. Kasi yung asawa ng tatay mo, madrasta mo, halimbawa, hindi mo dapat na ililitaw ang kahubaran nun. Mahalay po sa Diyos yan. At miski naman sa konsyensya natin, ako yung aking mga anak, hindi nga ako makapagpakita sa mga anak ko na nakabrief. Nahahalayan akong magpakita sa kanila na nakabrief. Lalo na anak ko, kapatid ko, o kaya mga kamag-anak kong malapit. Ano ibig kong sabihin? Meron pa siyang sinabi, Isaac. Ba yung pananampalataya mo, maaapektuhan ka ba ng iyong environment? Kaso po kapatid, hindi naman po lahat ng tao kasintibay ng pananampalataya nyo eh. Pag hindi matibay, mahahawa po. Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto. Maaapektuhan po pagka hindi matibay. Meron pong hindi matibay. Basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 15. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Di ba nakakaapekto sa iba yung masamang nangyayari sa paligid niya? Hindi naman lahat matibay, kasintibay nung kapatid natin ng pananampalataya. Merong mahina lang. Bawal ba ng Diyos na i-consider natin yung mahihina? Pakinggan nyo sa Roma 15. Ganito po ating mababasa. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Dapat pala inaalalayan natin yung kahinaan ng mahihina, hindi ba? Hindi naman yung sarili mo lang ang iintindihin mo. Paglingkod ka ng Diyos, you have to be compassionate to others. Baka mahina siya, madala mo siya sa mali, kawaawa naman siya. Basahin natin, maski nga sa pagkain baka kumakain ka, yung kahinaan ng kapatid mo, madala mo siya kumain ng mali, ma-mislead mo siya. Ang sabi dito sa 14:1 ng Roma, ganito. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahinay, kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Nakita mo kapatid, merong symbiotic na pag-aalala na yung mahina, aalalayan mo. Yung kumakain, wag kang hahatol doon sa hindi kumakain. Para bang meron kang pataan, ang tawag sa amin doon sa Tagalog, pataan. Parang konsiderasyon, para bang pag-aalaala mo doon sa iba na, kasi baka hindi niya naman kaya, maapektuhan siya, you have caused the damnation o na ikaw pa ang naging dahilan ng kapahamakan ng kapwa. Kaya
dapat ikinukonsider natin. Kung halimbawa malakas tayo, dapat magdala tayo ng kahinaan ng mahihina. Di ba talagang ganon sa natural, Yung mahaba, ipinandudugtong sa maiksi. Yung malakas, itinutulong sa mahina. Kaya kung halimbawa, malakas ka, palagay mo, hindi ka kayang apektuhan ng mga nasa tabi o ng nasa paligid mo, hindi lahat ng tao ganon. Kaya po ang Diyos may aral para sa mahina, para sa malakas. Di salamat po sa Diyos, malakas ka kapatid. Hindi ka kayang impluwensyahan ng mga kasamaan sa paligid mo. Pero yung mahihina, kaawa-awa naman po yun. Ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. Ayan, kapatid na Susan. Thank you. Okay na po. Alam ko po, satisfied kayo. Sana ho, dalo kayo sa mga pag-aatipon po namin dito sa Legazpi. Wala, Ano po, Si kapatid na Susan. Sige po. Thank you, Brad. You're welcome, ma'am. You are welcome. Sige po. Si kapatid na Rodrigo Borromeo, isang Katoliko, taga Polanggi. Marhay na banggi. Hello. Kapatid. Apo. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay mayroon dalawang katanungan. Yung isa po sa akin. Yung isa ay pinatatanong po nung isang tagapakinig nyo. Ito na po yung ipinatatanong sa akin. Sa inyong pangangaral daw na napakinggan niya, sinasabi nyo raw yung mga kautusan sa unang tipan o sa lumang tipan ay ang nasasakop po ay yung bayang Israel lamang at ang sa labas nito ay hintil na at tayo nga po ay maaring kasama na ron. Ngayon po, paano po raw na naging bawal ang mga inihahanda sa mga pistahan ng mga santo at santa? Ngayon po, dahil ito raw po ay isang tradisyon ng mga sinauna na tanging ito raw po ang maayos na araw na magkikita-kita yung medyo nagkakalayo-layong mga magkakamag-anak at magkakaibigan. Ito po raw ba ay malaking kamalian? Alam mo po kapatid, napakakitid naman ang ating isip pag sasabihin natin na doon lang sa pagdiriwang ng mga Diyos-Diyusan tayo pwedeng magkita-kita at magkatipon-tipon. Marami naman po Merong ang Pasko, merong ang Bagong Taon. O, di ba? Meron pang Mother's Day, may Father's Day. Ang daing pwede, dahilan na lang po yan Alam nyo naman sa sarili nyo, lusot lang yan Hindi ho totoo yan. Huwag tayong lulusot. Yung totoo ang harapin natin. Mas mabuti pong hinaharap yung totoo kaysa sa naglululusot lang tayo. Huwag tayong mabuhay na lusot na nagdadahilan. Alam nyo ba ang tawag dun sa English? Yung scapegoat lang yon. Nasa Biblia kasi yung scapegoat Sa Israel nung araw, yung merong papawalang isang kambing at yun ay parang pangtubos. Bahala na yung kambing kung yun mapatay o ano man ang mangyari, lamunin man siya ng leon. Ang tawag doon ang galing yung salitang scapegoat Pakibasa. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Ayan, papawalan yung isang kambing, papawalan dun sa wilderness. Bahala na yung goat na yun na mag-escape dun sa kamatayan. Bahala siya sa sarili niya. Alam mo ang ibig kong sabihin dyan, maraming tao ngayon nabubuhay sa ideya ng scapegoat. Nakikipagsapalaran. Kung hanggang makakalusot. Sabi ng Diyos,
Yung babae maggayak ng mahinhin damit. Ang lusot nung iba, mainit ika eh. Kaya nilalabas ko nga yung lahat ng pwedeng ilabas eh. Yun. Ngayon, ganito, ibig ko sabihin, alam mo, hindi naman po yung piyesta ng mga Diyos-Diyusan ng paraan para magkita-kita mga kamag-anak. Maraming paraan para tayo magkita-kita. Kagaya kami, meron kaming family reunion once a year. Kuminsan, pagka-available lahat, nagre-reunion kami. Pagka naman may mga piyesta opisyal na matagal, di ba? Minsan, 3 araw, piyesta opisyal eh. O umpisahan ng Biyernes hanggang Linggo yun eh. O nakikita-kita kaming magkakamag-anak para sabihin natin na ang paraan lang para makita-kita tayo ay piyesta. Napakahina naman ang pangangatwiran natin. Sa Biblia po kasi, ang Diyos ay may palatuntunan na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang mga Diyos-Diyusan yung ginawa ng mga kamay ng mga tao. Basahin natin ang 115:4 hanggang 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sa Bicol, si sa indang mga ladawan, anan na pirak asin bulawan, gibunin mga kamot nin mga tao. Igwanin nguso, alagad dai nakakapagtaram. Igwanin mga mata, alagad dai nakakahiling. Igwanin mga talinga, alagad dai nagpapakadangog. Igwanin mga dungo, alagad dai nakakaparong. Igwang mga kamot, alagad dai nakakaduon. Igwanin mga bitis, alagad dai nakakalakaw. Dai nakakataram sa indang halanuan. Sinda na mga paragibo, magiging siring kaiyan. Oho, ang lambang diyan kaiyan nananarig. Yan. Maliwanag na yan eh. Yan yung mga Diyos-Diyusan na ipinagpipiesta eh. O ngayon, yan ang problema ng mga Bicolano. Nagpipiesta kayo sa mga bagay na mali. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sa Bicol, kaya huling kita mga aki nin Diyos, dai maninigo na kita maghuna na ang pagka-Diyos nakakaagid sa bulawan o sa pirak o sa gapo na ginibong ladawan sa pandayan o sa kadunungan nin tao. Ayan, hindi mo nga dapat isipin na kahit kapiraso may pagka-Diyos yun eh. Mali nga yun eh, kapatid. Tapos ipagpipiesta mo pa, lalo ka nang gumagawa ng mali, kasuklam-suklam sa Diyos yan. 4:3 ng unang Pedro. Kung naniniwala kayo sa Biblia, mga Bicolano, tigilan na ninyo yan. Basahin natin. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan eh. Sa Bicol, ang sabi dyan, hulita, igo na ang panahon na nakaagi, na sa paggibukan maut nin mga hintil, asin sa paglakaw sa karumputan, sa mga hurot, sa mga pagbuburat, sa mga pagpauyon, sa mga pagpagutid,
asin mga makababalding pagsamba sa ladawan. Liwanag yan, makababalding pagsamba sa ladawan. Kaya bawal po ng Biblia yan. So, anumang mga gawaing nakaukol dyan, masama po sa Diyos yan, kapatid. Tutol ba tayo sa Biblia? Hindi ko naman Biblia yan, Bicol yan Sa inyong Biblia yan, pag ayaw nyong maniwala dyan, wala na po akong magagawa sa inyo. Yun po ang sagot ko. Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol,